Mapapawaw ka sa tindi ng ginawa dito mga kamatsas. Boom! Ito ay sa laban nila world number 4 Fabiano Caruana and world number 8 Pragnananda ayon sa live rating at nag C4 English opening. E6 lang si Prag, gustong i-convert sa Queen's Gambit. Declined at exchange variation ng pinasok ni Fabi. Ito yung legendary variation na ang mga world champions ay itinira na yan. Pero kakaibang Bishop D6 naman ang pinili ni Prag. Usually Bishop E7 lang yon. Lumabas ang Bishop para sa development, nag-castling lang, king safety, nag-knight GE2, interesting by Fabi. Ang madalas pong ginagawa dito, knight F3 ang natural na linya, pero knight GE2, Rook E8, develop H3 para maiwasan mamaya ang Bishop G4. At nag-Knight BD7, Queen C2. Ang threat ay tagpasin ng pawn sa H7. At nag-Knight F8, simple lang para depensahan. Nag-castling Queen side. Ayan po mga kamatsas. Ang balak dito pagka ganito sa madalas sa pagkakataon ay F3. Tapos mag-E4 para buuhin ang sentro. Pero naamoy ni Prag, sinundan niya kagad ng pressure. Immediately nag-B5 kagad. Queenside attack. At yan ang novelty mga kamatsas dahil ang old line ay A5 ang inuuna. Pero halos pareho lang na iba lang ang sequence. B5, King B1. Yan, prophylactic lang. Paghahanda lang na baka mamaya kasi mabuksan ang C-file. Umiilag talaga po ang King dyan. At nag-A5 sinundan na. Naniguro si Prag na bago pa pumorma ng atake, mamaya ang puti, kung ano man ang gagawin, nauna na siya sa queenside. Nag-F3, ayun, yan talaga yan para mag-E4, pero bakit binad mo ba ng computer? Ang gusto ng computer po, immediately ay mag-E4 na. Dahil siguro sa kondisyon na sobrang inuunahan ng black sa queenside. Kaya napilitan ang computer na mag-E4 dito. Immediately, kapag capture, may pressure kagad sa knight. Weak pa yung C6. Diba? At kung mag-B4 dito, may mabilis kagad na capture sa knight na kapag kinapture ng queen, may E5 kagad. Double mga kamatsas. Mapipilitan ng black dito na G ang ipang capture, sabay magna-knight A4. Na dito, kung marirealize natin na weak ang king side ng black, weak din ang C6 pawn. Yan ang panimplang gusto ng computer, hindi F3. Pero, nag-F3 si Fabi, nag-Bishop E7. Naamoy kagad ni Prag na baka mamaya pumasok pa rin doon sa tagpas na yon, inunahan na ng Bishop. At kinapture pa rin ni Fabi, capture, and tuloy pa rin, E4 pa rin. At nag-A4. Wala na pong pake si Prag dito. Bahala ka dyan kung anong gagawin mo, atakihin mo ko, basta aatake ako sa queen side. At dito nag-A3. Sa isip ni Fabi, sobra ka na, insan. Kailangan na yang pigilin. Pero, atin muna pong liwanagin, what if capture sa D5? Na tipong pag kinapture ng black pawn yan, paano yung B5? Parang mabibitin yun Mag-B4 dito. Yan ang nakarkula ni Prag dito na, sige, capture ulit sa A4 and C takes D5. Yan po ang malalalim na diskarte kung papaano makakapag-create ng mas lalong lubos na pressure sa queen side. Dahil, one pawn down dito ang black, pero pag Bishop D7, yan po ang plano niyan Ang importante sa black, magkaroon ng pressure dyan. Queen A5 mamaya papunta sa A2. So medyo malalim at pinuprove naman ng evaluation bar, okay ang black dyan. Balik tayo mga kamatsas, no? Kaya napa-A3 dito si Fabi, nakita niya yon. Nag-B4 pa rin si Prag. Ganong katindi. Sabi ko sa inyo, mabigat to, mapapawaw kayo. Wow! Sacrifice, boom! Para maka-A3 at talagang mapunit ang A-file. Ayaw ni Fabi, syempre, hanggat maaari ko close na niya yan. At nag-Queen B6, tinarget ang pawn sa B4, sa D4, at nag-King A2. Ginawang umbrella ang pawn sa A3 na niguro si Fabi. Okay, hindi mo na magagamit yan, hindi mo na matutulak yan. At dito po, isa na namang kahanga-hangang ginawa ni Prag. Kinapture muna yan and tinagpas lang yung pawn sa D4. Hindi man lang siya na pressure na, teka muna, nandyan ang tore Hindi ka ba natatakot dyan? Wala siyang pangamba dahil wala namang aalisan ang bishop na sapat na square para lalamang kagad sa paggamit ng discovered attack. Buti walang ganun. Yung capture doon with check, queenless, barado ng E4 pawn. Diba? Kaya dito ay nag-B5 muna. Inilag muna kasi nakatretch yung pawn. At nag-Bishop D7, another good move. Grabe, precise.
At nag-bishop C4, inatake na ang queen, naniguro si Prague queen A7 para talagang secure na hindi babagsak ang bishop. At kinapture na ang pawn, capture, and nag-rook HF1, pressure doon sa F7. Siyempre, kailangan ng depensahan yan. At dito nag-knight D5, umiwas lang ang tore. Dito mga kamatsas, kung ako black mo, kung tatagpasin ko na yung knight. Naiirita ako dyan pagka ganyan Pero pasensyoso dito si Prague at wala pa bang mga atake? Wala pa no? Nag-rook F5 si Fabi. Ang plano niya ay papatong ng tore para dumagdag ng pressure sa F7. At nag-rook C8. Counter pressure naman sa queen. Queen D3, ilag kagad si Fabi at nag-knight E6 na para magkaroon ng duty. Ang natutulog na knight sa F8 syempre. At may paparating po na knight C5. At pumatong na pressure sa F7, battery, bishop E8 na niguro dito si Prague na teka muna, pinipilahan mo na yan O, isang bishop E8 lang talagang secure na matibay na ang F7. At nag-rook F2, ayan, medyo na pressure po dito si Fabi na naniguro siya na maproteksyonan niya ang second rank. So nakakaramdam siya ng pagbabadya ng panganib. Nag-queen to B8. Ayan, at additional syempre sa pressure sa B file. At the same time, meron din ako nakikita mga queen E5, mga ganon lilipat sa E5. Nag-rook C2 para ang plano ay yung tore ilalagay dyan, battery sa C-file. At dito mga kamatsas, nag-knight C5, nag-queen E3. At dito po tingnan nyo ang evaluation bar, halos katumbas ng blunderacious ang tira na yan. Bagamat bad move lang ang nakikita nating simbolo. Ang nakikita ko dito, syempre, kaya dyan umilag para talagang masecure na yung B3 ay protektado. Pero sa computer, pinapababa na queen E2 na ang itira. Na talagang halimbawa, kung ibigay man ang pawn sa B3, may bishop takes B3, ayun, tagilid pala. Tagilid, O kapag kinapture ang bishop, may knight E7, check muna. Pag nag-king H8, may knight takes C8 na walang atake sa rook B2 dahil secure ang proteksyon sa second rank. Ayun pala mga kamatsas. Wala palang knight takes B3. Pag queen E2, what if rook takes B3? Sige, likutin ko lang konti mga kamatsas Knight E7 check pa rin. May ganun pa rin. As long as secure ang rook B2 paparating na check, walang pangamba. Pero dahil po sa ginawang queen E3 ni Fabi, balik tayo, may unexpected na panggulat na ginawa dito si Prague mga kamatsas. Pakiguess nyo, gawin yung puzzle sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng knight takes B3. May ganyan na pala. At walang magawa dito si Fabi. Nag-rook B1 na lang siya. Additional protection sa kanyang king. Bakit po nag-rook B1? Ano ba ang mayroon kung capturein ang knight sa B3? Sisimplihan lang ng capture sa C2. Capture. May rook B2. Check. King A1. May ganito mga kamatsas. May ganong trick. Sacrifice. Bababa ang reyna dire-diretso hanggang sa mamatsas. At dito kung ang gagawin naman after check ay king takes A3, sisimplihan lang po ng capture dito sa bishop. Kasi wala namang continuation. Walang queen B4. May knight Pero after rook takes C2, na dito ma-realize natin na yung king nakaangat na super exposed, wala na rin halos po yan. Halos dead na rin yan. Deads na rin yan. May queen B2 paparating, matchas, etc. etc. Okay. So balik po tayo. Kaya walang magawa si Fabi dito kundi tulungan ang kanyang nanganganib na king via rook B1 at dito dinagdagan ni Prague ang support sa knight at nag-bishop D3 na lang dito mga kamatsas. Bad move pa rin. Okay? Ibig sabihin po sa ganitong position ay ang world number 4 ay medyo confused na. Di na niya masyadong matimpla kung ano tamang tira at ito ang tama. Queen C3 according to Stockfish Computer Engine. So kumbaga parang lalapit lang ang queen, makiyakap ng kaunti, malapit sa king. Yan, secure, Pero hindi nga napansin yan Nag-bishop D3 at dito sa ating puzzle number 2, hindi lang good move ang nakita ni Prague. Brilliant na. Ano kaya yon? Guess nyo ulit. Sa ilang sandali lang, tuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Knight C5, brilliant move. Napakaliwanag ng isip dito ni Praga. At nag-Knight E7 check. O, expected niya siguro na rin yung continuation or yung variation na yan. King H8 lang ang ginawa. At kumapture sa B7 rook. Bakit po dyan pumili? Kasi kung ang kakapturein ay ang Torre, again may rook takes B1. So ito yung paparating. May Queen B3 matchas. O ang daming paparating. Kaya dyan pa lang kitang-kita na fatal na nga abutin dyan ng white. At kung ang gagawin naman ay rook takes, may rook B2 check. Na kapag naging A1, rook takes, bishop takes, diretso ka agad. Queen B2 matchas. Okay? At meron pa ba tayong variation na dapat makita? Yun. So balik na tayo sa ginawa. Yan ang pinili. Queen takes lang. So yan ang paparating. May Queen B3 check. At dito siguro sa kagulumihanan ng isip dito, gulong-gulo na si Pabi, nag-bishop A6 na lang. Kapag kinapture ito, may ganun ba? Okay, may ganun ano? So parang pantay pa rin ang pyesa, lalabas. Pag kinapture ito, may ganun naman. 'Di ba? Pero sa liwanag ng isip dito ni Prague ay sinimplihan lang mga kamatchat. Queen takes knight. Resign dito si Fabi. Bakit po? Pag kumapture sa Torre, may capture sa Rook C2 and lamang ng isang pyesa. Congratulations kay Prague. At ito po ang standing nila after round number 11.